Mr. Owen, hindi ba tao si Jesus Christ sa'yo? At ito po yung ating sasagutin maya-maya. Bago po tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa ating mga nag-subscribe, sa mga lahat po na sumusuporta sa ating channel at nakikinig. Sumayin niyo po ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Maging sa bago po na napapadaan sa ating channel, naway sumayin niyo din po ang biyaya at pagpapala. At huwag ka naman makalimot na mag-like at mag-subscribe sa channel nito. Nang sa ganun ay sumuporta ka at tumulong na rin sapagat dito bibigyan tayo ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa mga bagay na espiritual. Ngayon magpatuloy po tayo. Ang sinasabi po dito ng isang nagkomento, galing po kay Word Balance, muli nating basahin at bigyan po natin ito ng paglilinaw. Mr. Owen, hindi ba tao si Jesus Christ sa'yo? So ngayon, ang isasagot ko po ay mababasa po natin sa kasulatan. So ang kailangan natin, pangunawa. Ano ho? Iintindihin natin, uunawain natin ang ating binabasa nang sa ganon, magkaroon tayo ng tamang pangunawa sa ating binabasa. Sapagkat yung katotohanan na ating maririnig, yun po ang magbibigay sa atin ng malinaw na paliwanag. So basahin po natin ang nakasulat. Ang sabi po dito sa Juan chapter 1 verse 14, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So malinaw po, ano ho, ang ating Panginoong Hesus, ano ba ang dati niyang kalalagayan bago siya nagkatawang tao? Ngayon, dahil gusto natin mabigyan pa ito ng mga bagay na pangunawa, babasa rin tayo sa ibang salin. Itong binasa natin ay galing sa ADB at babasa rin po tayo sa version po ng ASND. Sabi po dito, nagkatawang tao ang salita. Kanina ang binasa po natin ay berbo. Ano ho? So, ang ngayon, mas nabibigyan tayo ng paliwanag, pangunawa, sapagkat yung salitang berbo ay hindi natin agad-agad ito mauunawaan kung walang ibang mga bersyon na magpapaliwanag. Kasi nga po, yun po ang na-translate at para makita natin yung tamang kahulugan. Na ang kahulugan po ng berbo ay salita. Base dito sa version po ng ASND. Muli nating basahin sapagkat dito sa mga tanong po ng ating mga nagko-comment na kung saan ay pinapalitaw niya na ang ating Panginoong Jesucristo ay taong tao. 'Di ba? Sinabi niya dito, no? Mr. Owen, hindi ba tao si Jesus Christ sa'yo? O parang tinatanong ako, no po? Para sa akin, sa binasa natin, nagkatawang tao. So iba yung taong-tao na tulad natin, talaga tayong tao, pero dito sa kalalagayan ng ating Panginoong Hesukristo, base dito sa ating binasa, nagkatawang tao. So ibig sabihin, hindi siya dating tao, nagkatawang tao. So ngayon, babasa pa tayo para magkaroon pa tayo ng tamang pangunawa. Dito naman po sa Tagalog ang Biblia. So dito po babasahin din natin ang ganitong mga pananalita. Muli nating basahin itong Juan chapter 1 verse 14 sa version po ng Tagalog ang Biblia. Basahin natin. At naging tao ang salita. So malino po. Naging tao. Ibig sabihin, merong dating kalalagayan. Kaya yung salitang naging, di ba? Naging, nag-transform, parang gano'n, di ba? Dahil sa ating binabasa, nagkatawang tao o naging tao, isa po ang term noon. So, balikan natin ano po. Nagkatawang tao, sa ating binasa ngayong huling version natin binasa, ay naging tao. So, ibig sabihin, ang dating kalalagayan ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi talagang taong-tao tulad natin. Ngayon, para maipaunawa ito sa atin ng Apostol Pablo, nasa kanyang mga sulat para maintindihan natin ano ba ibig sabihin ng naging tao ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang dating niyang kalalagayan, sabi dito, ang salita. Makita po natin yung salita na kung saan ay berbo
na kung saan ito yung tinutukoy na anak ng Diyos. Ang ibig sabihin po dito, kung ano yung ama, ganun din siya. Kung ano yung kalalagayan ng ama, ibig sabihin, may pagka-Godhead yung ama, maging yung kanyang bugtong na anak, meron din pong pagka-Godhead. Ibig sabihin, pagka-Diyos. Kung ang ama ay, yung kalalagayan niya ay mayroong pagka-Diyos, maging yung kanyang anak ay meron ding pagka-Diyos. So, malinaw po. Ngayon po, para mas maintindihan natin ang pagka-Diyos po ng ating Panginoon Kristo, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo para maintindihan natin, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Maging yung mga sumusubaybay dito sa ating channel, maging doon sa mga hindi natin kapananampalataya, ay narito po yung channel para maipaintindi sa bawat isa sa atin. Ano po? Ngayon, basahin natin ito para malaman natin yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesus. Dito po natin maiintindihan sa mga sulat ni Apostol Pablo. Basahin natin. Na siya, malinaw po ha, na siya, ang tinutukoy po dito ay ang ating Panginoon Kristo. Bagamat nasa anyo ng Diyos, malinaw po, ano ha? Yun po yung kanyang kalalagayan, nasa anyo ng Diyos, capital D. Malinaw po. Hindi po nagsisimula sa small d kasi tumutukoy yun sa mga Diyos-Diyusan o hindi tunay na Diyos. Kapag ginamit ay capital D na salitang Diyos, tumutukoy ito na mayroong kapangyarihan, may buhay. Malinaw po, ulitin ko ho. Bagamat nasa anyo ng Diyos ang ating Panginoon Kristo, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ibig sabihin nga, yung sinasabi dito, unuwain natin. So, ibig sabihin, yung pagka-Diyos ng Ama at pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo, iisa po yung kalalagayan niya. Bagamat nung nagkatawang tao ang ating Panginoon Kristo, iyan po ang sinasabi diyan, hinubad. Amen? Para magkatawang tao. Malinaw po kung tutuusin. Hindi lang nakakaunawa yung iba, ayaw nilang intindihin ito, ayaw nilang ipasok sa kanilang puso't isipan kasi nataniman sila ng maling aral. Akala nila, totoo na yung aral na yung napakinggan nila na si Kristo'y taong-tao lang. Kaya kung isusunod natin sa verse 7 para maging malinaw, kundi hinubad niya. Ano ba yung salitang hinubad? Di ba yung dati niyang kalalagayan para lang maintindihan natin sa literal na pagkaunawa kasi spiritual yan. Hindi mo talaga pwedeng magpakita ang ating Panginoon Kristo sa anyong Diyos dahil wala nga siyang butot laman. Amen? Yun ang dapat niyo maintindihan mga kapatid. Ano ha? Na kung saan ang ating Panginoon Kristo ay may plano para yung kanyang pagiging tao at yung kanyang katawan na kung saan iahandog sa ating kasalanan ay para tayo matubos. Yun ang pantubos, yung kanyang katawan na hindi nagkasala. Para tayo matubos sa ating kasalanan, kaya nag-anyong alipin, nag-anyong tao tulad natin. Yun ang malinaw po mga kapatid. Ano po? Sana intindihin naman ninyo itong mga sulat ni Apostol Pablo. Kaya kung ayaw niyong tanggapin na si Kristo ay naging tao, ay bahala na po kayo. Iyang mga ganyang bagay, pag hindi nyo tinanggap, naku po, parurusahan kayo ng Diyos. Ang linaw-linaw naman po kung babasahin natin, kulang lang tayo sa pag-unawa. Ano ho? Tandaan natin, may isip naman tayo para intindihin natin sa literal. E di uunawain natin sa espiritual. Kaya nga, ang ating Panginoon Kristo ay hindi matanggap ng ilan dahil maraming mawawala do sa mga taong naturuan ng mali. E ikaw nga naman, naturuan ka ng maling doktrina. Aalis ka pa ba? Ay, ang ganda-ganda ng samahan ninyo, ang ganda-ganda ng inyong church building, ang dami nyo ng naaksyang panahon, oras, pawis, pera. Tapos, nung mabasa nito at ipaunawa, ganun-ganun na lamang. Kasi nga po, yung mga taong na-brainwash, nadaya, wala na po tayong magagawa. So, hahayaan natin ba sila? Ay nasa sa kanila po yun. Ang decision ay nasa iyo, ang pangunawa ay nasa iyo. Pero kung ang kalalagayan natin ang ikapapahamak, sino ba ang mananagot? Di ba? Tandaan po ninyo, mawala na yung mga bagay na panlabas natin, ano?
Kahit profession, mawala yan. Huwag lang mawala yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sapagkat iyan ang dapat na makamta ng bawat tao. Buhay na walang hanggan. Tingnan ninyo. Ang bawat tao nabubuhay lang. May 30 taon, maging pagsilang, namamatay na. Ang minimal po ngayon, namamatay, wala pang 50, dedo na. 'Di ba? Kasi nga po, ang ating buhay ay naroon po yung nalimitahan na po. 70, 80 hanggang 120. Nakasulat yan, mababasa natin sa buong kasulatan. Na kung saan ay hanggang doon lang yung lifespan ng tao para mabuhay sa mundong ito. Kaya habang ikay may buhay, may hininga, alamin mo yung katotohanan. Kapag naubos at natapos yan, panghihinayangan ninyo ang buhay na ibinigay sa inyo ng Diyos. Bago sasabihin nyo, bakit pa binigyan ng buhay ang tao? Kaya nga, para ma-experience natin yung ganda ng kalikasan ng ginawa ng Diyos sa literal na bagay, namamangha ka na ay how much more yung bagay na spiritual na walang kasiraan na ipagkakaloob sa iyo. Unang-una, yung buhay na walang hanggan, wala na yung kasiraan. Titira ka pa doon sa kanyang kaharian na walang kasiraan. Nakita po ninyo? Kasi ang mundong ito polluted na ng kasamaan na kung saan ay paghaharian ito ni Satanas. Nakita po ninyo? At iyan pa ang kagandahan pag nalaman ninyo. Sa huling panahon, pag inalpasan na si Satanas sa kanyang bilangguan, naku po, iyan na ang katakot-takot ang pandaraya ni Satanas. Kawaawa yung maiiwan. Kasi nga po, meron tinatawag na pagbabalik ng Panginoon, bubuhayin na muli ang mga patay na lahat ng mga sumampalataya at sumunod sa kanyang kalooban para ihatid doon sa kalangitan. At yung mga nabubuhay na nagpapatuloy sa kalooban ng Diyos at gumaganap ng katuwiran ng Diyos, ililigtas din sila. Bagamat hindi na sila makakaranas ng kamatayan, dadalhin din sila doon sa kaharian ng Diyos para makasama ang Panginoon habang buhay sa ibig sabihin kapahingahan ng kaluluwa. At kawawa naman yung maiiwan ang kaluluwa'y magdurusa sa paghihirap. Araw at gabi. Ngayon, babasahin pa natin sa mga sulat po ni Apostol Pablo dito sa Filipos chapter 2 verse 7 para maintindihan natin yung dating kalalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi dito sa halip ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. So, ibig sabihin, pinapaliwanag po ni Apostol Pablo, kalalagayan ng ating Panginoong Hesus na kung saan nag-anyong alipin. Naging tao siya tulad natin. Nag-anyo lang po. O, ibig sabihin, ang dating kalalagayan ng ating Panginoong Hesus ay nasa Espiritu. 'Di ba? So, ibig sabihin, pag sinabing Espiritu, hindi nakikita, hindi nahawakan, walang buto, walang laman. Kaya ang ginawa ng ating Panginoong Kristo, nag-anyong alipin. Naging tao, siyang tulad natin. So, malinaw po. Kaya para maintindihan natin pa, babasa tayo ng isang salin. ADB naman. Sinasabi po diyan din po sa mga sulat ni Apostol Pablo, Filipos 2:7. Kundi bagkus hinubad niya ito. Ano ba yung hinubad niya? 'Di ba parang kasuotan, inalis 'yon, 'di ba? Yung kanyang anyo o yung kanyang dating kalalagayan. Para mas maintindihan natin sa ganitong pangungusap, ang sabi ng kasulatan, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. So malinaw po, nakitulad. So, ibig sabihin, hindi dati siyang tao. So, malinaw po ba sa iyo? Kaibigan na nagtatanong po dito, para sa iyo, para sa akin po, kung tanong po ninyo, tao ba si Kristo? Tao ba ang ating Panginoon Kristo? Hindi po siyang taong tulad nating kalalagayan. Nakitulad lang po siya. Yun po ang malinaw sa ating binasa. So, ngayon, para mas maintindihan pa natin sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo, Hebreo 2:14, para mabigyan pa tayo ng diin sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesus. Hebreo 2:14.
At yamang ang mga anak ng Diyos na binabanggit niya ay mga taong may laman at dugo, naging tao rin si Jesus upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So malinaw dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, pinapalinaw, pinapaunawa sa mga mambabasa para maintindihan natin na ang ating Panginoong Hesukristo ay naging tao tulad natin. So malinaw sa mga kasulatan para maintindihan natin hindi taong tao. Base po dito sa tanong po ng ating nagko-comment sa ating YouTube channel, para sa akin po hindi po siya taong tao. Nakitulad sa tao ang ating Panginoong Hesus na ang dating kalalagayan niya ay nasa espiritu. Tinatawag na berbo, tinatawag na salita. So malinaw po. Ngayon, kung itong binasa natin ay naging maayos ba sa inyong pangunawa, kaya ba inyong tanggapin ng ating Panginoong Kristo ay nakitulad sa tao, naging tao tulad natin. Ang purpose pala noon, ang sinasabi dito, yung pagiging tao ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So yun ang purpose ng pagiging tao ng ating Panginoong Hesus. So malinaw po ba? Ngayon, dagdag pa sa kaalaman. Ang sabi naman po ni Juan dito sa kanyang mga sulat, unang Juan 4:2, basahin din natin. Sa ganitong paraan ninyo malalaman kung ang espiritong sumasa kanila ay mula sa Diyos, kung kinikilala nila na si Jesucristo'y naging tao. So malino po, si Kristo po ay naging tao. Kasi nga po nakakalungkot sa ibang mga doctrine, sa mga ibang iglesia, itinuturo na ang ating Panginoon Jesucristo ay taong tao. So ingat po kayo sapagkat yung mga yan ay tinatawag na para malaman natin. Para malaman natin yung mga taong nagtuturo na hindi naging tao ang ating Panginoon Kristo, yan po yung mga bulaang propeta o bulaang mangangaral. Yan po yung mababasa natin kung itutuloy natin sa verse 3. Ngunit ang hindi kumikilala na si Jesus ay naging tao ay hindi isinugo ng Diyos kundi ng espiritu ng Antikristo. Narinig ninyo na darating na ang Antikristo at narito na nga sa mundo. Ibig sabihin po, mga kalaban pala yun ng ating Panginoong Hesus. Yung mga taong ayaw kilalanin na ang ating Panginoong Kristo ay naging tao. Diba? Ibig sabihin po, yung mga taong iyon, kalaban ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang sinasabi po dito, hindi isinugo ng Diyos, kundi ng espiritu ng Antikristo. Ang nagsusugo pala doon ay yung kalaban ng Diyos na si Satanas o yung dyablo. Ang nagsusugo doon sa mga taong ang ipinapangaral ay si Jesus ay taong tao, ang nagsugo doon ay hindi ang Diyos kundi yung dyablo. Kampon po sila ng dyablo sapagkat ayaw nila ng katotohanan. Ayaw kilalanin si Kristo na anak ng Diyos. Ayaw kilalanin si Kristo ay salita. Ayaw kilalanin na si Jesus ay berbo sapagkat siya ay anak ng Diyos. Amen? So ang kalalagayan niya, para mas malinaw sa atin, siya ay nasa espiritu. Hindi po siyang taong tulad nating nakitulad lang po ang ating Panginoon Kristo na ang purpose po noon, nabasa natin kanina sa Hebreo 2:14, upang malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So malinaw po. Ngayon, idadagdag ko pa ito sa inyo para mas malinaw pa ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Ano po ang sinasabi naman po dito basahin natin dito sa ikalawang Juan chapter 1 verse 7. Mahalaga ito dahil marami nang nagkalat na manlilinlang sa mundo. Ito ang mga taong hindi kumikilala na si Jesucristo ay naging tao. Sila'y mga manlilinlang at Antikristo. So malinaw po. Manlilinlang, mandaraya, mga Antikristo, kalaban ng ating Panginoong Hesus. Kaya kung ang iyong paniniwala na si Kristo ay taong tao,
kalabang ka ng ating Panginoong Hesus. Ibig sabihin, yung mga taong ayaw kilalanin, yan po'y mapapahamak. Parurusahan ng Diyos Ama, yan po'y mayroong kalalagayan. Matitikman nila ang galit at puot ng Diyos kung ayaw nilang kilalanin ang ating Panginoong Hesus. Kaya po, magkaroon po tayo ng banal na takot sa Diyos. Kung ano yung sinasabi ng kasulatan, yun ang ating susundin. Kung ano yung sinasabi ng ating Panginoong Hesus, yun ang ating gaganapin. Amen? Kaya nga po, nakakalungkot, maraming tao ngayon ang nadadaya. Kaya pag wala kayong panahon sa pagbabasa, at nakikinig lang kayo, naku po, kayo rin po ang mapapahamak. Kaya kailangan talaga natin na magbasa. Yung po ang importante, kauna-unahan magbasa. Tapos makikinig. Tapos tuto pa rin. Yung po ang ordinansa sa pag-aaral ng kasulatan. Basahin muli natin itong Aklat ng Pahayag, chapter 1, verse 3. Sapagkat ito yung dapat nating matanim sa ating puso't isipan na dapat natin itong ganapin. Sabi dito, mapalad ang bumabasa at, di ba? Ito ang karonahan natin gagawin. Babasa muna tayo. Kahit anong version ang meron kayo, basahin ninyo. Tapos, at ang mga nakikinig sa sulat na ito. Ibig sabihin, kung may nagpapaliwanag, alamin ninyo kung nakasulat nga o hindi. Kaya nga, bawal po magdagdag, bawal magbawas. Kasi nga po, pag hindi utos ng Diyos, ay huwag niyong gaganapin yun. Kung ano yung nakasulat lang po, yun ang ating gaganapin. So, malinaw po ba sa nagtatanong? Word balance? Para sa akin po, nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya tao. Nakitulad lang po siya sa tao. Ang purpose po ng kanyang pagiging tao para malupig ang kapangyarihan ng dyablo. Diba? May kapangyarihan siya sa kamatayan. Para tayo naman, pag tayo sumampalataya at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan at ililigtas tayo sa takdang panahon upang makapasok tayo sa kanyang kaharian at doon tayo manirahan para mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kung kayo po'y nakaunawa sa ating pong pag-aaral po ng Ebanghelyo ng Diyos, sa salita ng Diyos, nawa po'y mag-like po kayo at mag-subscribe sa channel ito. Alam ko po, hindi kayo mabibigo. Alam ko na ang ating napag-aralan ay katotohanan, walang kasinungalingan. Kaya kung ikaw ay natuto sa araw na ito, please like and subscribe to our channel. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, muli nating ibalik sa Diyos ang kapurihan, kapangyarihan, kabanalan sa ating Diyos Ama at sa Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli po nating pag-aaral, to God be the glory. Amen.